Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa ating video for today, tuturuan ko naman kayo guys kung paano tayo mag-apply ng SSS Sickness Benefits Claim kay SSS. So dito, gagamitin na natin ang kanilang bagong update sa kanilang system online. Alright, so first, pupunta tayo sa Google at isearch lang natin ang SSS Login. And ito ang kanilang portal, i-click lang natin to. And dito na tayo guys sa ating user ID and your password. And then i-click mo ang sign in. So dito, i-click lang natin ang get PIN. So again, you have to make sure na updated po ang iyong mobile number with SSS. Kapag nakuha mo na ang PIN, kapag may text na sa iyo sa SSS sa iyong PIN, i-input mo na siya dito sa box. And then click login. So dito tayo sa data privacy notice, scroll down lang natin and click natin ang I agree. So andito na tayo sa ating dashboard. All you have to do guys, kapag mag-apply kayo ng iyong sickness, again, ang sickness kay SSS, ang minimum number of days ng claim dito is 4 days dapat. Okay? So dito tayo sa benefits and i-click natin tong sickness benefit. Alright? So, dito naman, dito tayo sa sickness application. Okay, and then scroll down lang natin. So, dito tayo, ayan. So, nandito tayo sa number 1, sa apply. So, date of sickness, kung kailan ka ba nagkasakit. So, for example, ang ilalagay ko dito, December 9, 2024. So, example lang to guys, ha? And, dito naman sa confinement location, pipili ka dito kung home confinement ka lang ba or hospital confinement. Kapag home confinement guys, you have 5 days after your sickness na pwede ka mag-file kay SSS. Kapag lumagpas ka na dun sa 5 days guys, considered as late na yon and i-denied na yun ni SSS guys. Marireject ka na sa iyong application sa sickness. Sa hospital confinement naman, you have 1 year after your discharge sa hospital, after your sickness. Okay, may 1 year ka na mag-apply ka pa ng iyong sickness benefits claim kay SSS. So for example, ang ilalagay ko home confinement lang. Okay? And guys, meron ditong iba nalilito kasi na-hospital confinement sila and nung na-discharge na sa bahay lang. Okay lang yun guys. Basta pag na-hospital ka, that is considered as hospital confinement. Wala naman pong na-hospital na after ma-discharge sa hospital, diretso trabaho, di ba? Magre-rest ka talaga niyan sa bahay. So, doon naman tayo, yung number of days naman na i-apply natin kay SSS, na i-claim natin kay SSS, naka-base naman yan guys doon sa nilalagay ng doktor mo na number of days of your rest or your sickness. Okay, so click ko yung home, for example, home confinement lang, and number of days claimed. So for example, ang ilalagay ko dito is 5 days. Then dito, license number of attending physician. So you have to make sure guys, kapag nagpa-sign ka ng sickness form sa iyong doktor, i-double check mo kung nailagay niya ang kanyang license number. Dahil kakailanganin po dito yan kay SSS. Okay, so for example, ilagay ko lang to. And then dito, physician is from abroad ba or dentist? So kapag hindi naman guys, just leave it blank. Wag kang mag-click ng kung ano-ano dyan. And then, is this work related? So kapag hindi naman, i-click mo lang ang no. Kapag yes, so mag-yes ka. So sa akin, ilalagay ko lang no. Yan. And then dito, were you unemployed member at the time of sickness? Employed ka ba or hindi? Kapag employed ka, click mo lang ang yes. Pero kapag no, no. Okay, so for example, ako is no. And then dito, disbursement account. You have also to make sure that you have disbursement account enrolled sa SSS. Dahil kapag wala guys, hindi ka makakaproceed dito. Kailangan mo muna ng disbursement account. Kaya sa mga wala pang disbursement account dyan with SSS, mag-enroll na kayo guys dahil
aabot din yan ng isang buwan na ma-approve sa approval ng kanilang disbursement minsan. Swertihan nyo na lang kung ma-approve agad kayo in just a week. Pero usually talaga guys, umaabot ng 1 month bago mag-approve si SSS ng disbursement account. And para pala doon sa mga employed, kapag employed ka po, si employer mo ang mag-a-apply ng iyong sickness. All you have to do, present mo lang kay employer, isubmit mo kay employer lahat mga documents mo, and kapag nagkasakit ka, agad-agad i-notify mo si employer mo. Okay, so si employer ang magsasubmit niyan kay SSS ng iyong sickness. And si employer din po, i-advance dapat yan sa inyo ang sickness. Okay? Once na na-advance na sa inyo, magpa-file naman si employer kay SSS ng reimbursement. So, sa kanila napapasok yung sickness mo. Okay? So, ngayon, kapag okay ka na dito, guys, sa number 1, i-click mo ang next. O, i-click mo muna itong disbursement account ko na GCash. Tapos, i-click natin ang next. Ayan. So, dito na tayo sa number 2. Nakita nyo? Supporting documents. So, dito, medical certificate. Number 1. So, meron dito file format, JPEG ba or PDF. For example, naka-JPEG lang yung file nyo guys, i-click nyo lang tong JPEG at i-browse natin yung documents mo na yun kung nasaan yun. So, pwede mong picturean yung documents mo na yun guys, or mas better i-scan kasi mas malinaw kapag scan. So, meron ng mobile scanner ngayon guys. No need for you to visit computer shop para lang magpa-scan. Okay? So, for example guys, ito yung pipiliin ko picture, no? Ayan. So, sample lang naman to, kaya kung anong documents lang i-upload ko. And then, the next one is hospital or medical records. So, naka-JPEG. So, picture ko ulit. Ayan. So, kapag may check na, ibig sabihin, uploaded na yung documents mo. And then, i-click mo na tong next. Ayan. So, pag-click ng next, guys, nandito na tayo sa number 3, sa review. Nakita nyo? So, lahat ng mga details, i-check nyo muna kung tama yung na-input nyo. Okay? Nandyan lahat ng details, guys. I-check nyo lang. And, i-scroll down lang natin. So, meron ditong box na certification. So, i-click lang natin tong I certify. And, makikita nyo tong next sa baba. I-click nyo lang ang next. So, dito sa example ko guys, hindi ko i-click ang next ha, kasi example lang naman to. Hindi ko siya pwedeng isubmit kay SSS. Once na-click nyo na yung next na yan, submitted na yan kay SSS. Mapupunta na kayo dito sa number 4, yung completed. Na-gets? So, ganun lang siya kadali guys na mag-apply ng sickness benefits claim sa ating SSS online account. Right? So, doon po sa gumagamit ng mobile, no, yung mga naka-cellphone lang dyan guys kapag nag-login kay SSS at nahihirapan kayo, meron kayong mga details na hindi nakikita, no? So, meron akong another tutorial kung paano natin gamitin ang ating SSS online account kapag cellphone ang gamit natin. So, ilalagay ko lang or comment ka na lang guys kung kailangan mo yung link ng video na yon para maibigay ko sa iyo yung link. Okay po? So, that's all for my video for today. If you have any questions with regards sa SSS Sickness Benefits Claim, just comment below, sasagutin po natin yan. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.